Ika-72 kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat si Hyoscyle na napasabi na Master. Na nagulat din ang ating bida na napatingin sa kanya, at sinabi sa isip na kung siya ang master niya na si Hahi, ang Heaven's Frozen Purity. At siya rin daw ang pinuno ng nagyayelong palasyo ng hilagang dagat. Dagdag pa niya habang makikita ito na bagamat hindi siya itinuturing na isa sa pinakadakilang mandirigma sa mundo o sa 6 na kasalukuyang transcendents, dahil hindi siya mula sa Jungwon, kilala pa rin siya bilang isa sa mga eksperto sa labas ng Jungwon na ang lakas ay katumbas ng sa kanila. Na nakatitig ang ating bida sa kanya, at sinabi pa niya sa isip na hindi ko alam ng sigurado dahil nasa ibang level siya kumpara sa akin pero siguradong hindi siya mukhang mas mahina kahit ikumpara sa lolo ko sa ina. Sinabi sa kanya nito na mukhang isa kang bata na nakamit na ang maraming bagay para sa edad mo, patawad, ngunit hindi mo maaaring kitilin ang buhay ng taong iyon. Natumugon ang ating bida at sinabi na bakit daw naman. Na sinabi sa kanya nito na walang galang. Dagdag pa niya na ang taong iyon ay dating kasapi ng nagyelong palasyo ng hilagang dagat. Matapos siyang itiwalag, naghasik siya ng gulo dahil may hinanakit siya sa akin. Na napatingin ang ating bida sa kanyang likod sa lalaki at sinabi sa isip na sa madaling salita, ito ay usapin ng angkan at hindi ako dapat makialam dito. At pagkatapos sinabi ng ating bida na, pero paano naman naging target si Miss Ha? Magsasalita sana ang lalaki na kasi. Ang babaeng iyon ay nang biglang ikinumpas ang daliri nito. Na mabilis namang tinamaan ang lalaki ng isang matulis na yelo. Na makikita itong mabilis na nagyelo ang buong katawan. Na napatingin ang ating bida sa kanya habang sinabi sa kanya ng leader ng Heaven's Frozen Purity na kahit nabastos ka, sinubukan kong maging maawain dahil nailigtas mo ang aking disipulo, ngunit ngayon, nainis ka na sa akin. Muli na namang ikinumpas ang kamay nito at sinabi na ito na ang aking nag-iisang atake sa iyo. Kung kaya mong tiisin ang ataking ito, makakapagpatuloy ka sa buhay. Na nangangalit ang ngipin ng ating bida na nakatingin sa kanya at sinabi sa isip na buwisit. Mukhang nasa panganib ako. Sa tingin ko, hindi ko kakayanin ang atake niya. Na mabilis na lumuhod si Hyoscyle na sinabi na Master. Pakiusap, maawa ka sa taong ito. Na napatingin naman sa kanya ang ating bida na ikinagulat niya. Na inatake na siya ng leader ng Heavenly Frozen Purity. Na makikita ang mata ng ating bida na seryoso. At mabilis na gumawa ng harang na Golden Castle's Iron Wall. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na kailangan daw niyang magpakatatag. Kung hindi ako magpapakatatag, magiging bloke ako ng yelo tulad ng lalaking iyon. Na nagulat naman ito sa kanyang nakikita at napasabi sa kanyang sarili na isang kombinasyon ng kapangyarihan ng depensa at teknik na kalasag ng espada. Kahanga-hanga. Kaninong disipulo siya? Na napapaatras ang ating bida na patuloy ang pagbagsak ng mga yelo sa kanya. Napasabi ang ating bida sa kanyang isip na sobrang lakas niya. Hindi ko siya kayang talunin sa sarili kong lakas. Nang biglang isang anino ang mabilis na lumalapit sa kanya. Na ito pala ay si Mara na mabilis siyang kinuha na pinagtatakahan niya. Na bigla silang nawala. Na nagulat naman ito at sinabi na mukhang marami akong nakikita na kahangahangang susunod na henerasyon na mandirigma mula sa Jungwon ngayon. At tila umabot na daw sa medyo mataas na antas ang kanyang hindi nakikitang teknik sa pagpaslang. Na sinabing muli sa kanya ni Miss Hyoscyle na Master. Pakiusap. Pakiusap, maawa ka sa kanila. Seryoso nitong sinabi sa isip na kahit na umaalis sila sa akin, maaari ko silang patayin ngayon kung gusto ko. Pero sa ngayon, biglang dumating ang iba nitong disipulo na napasabi ang mga ito na Master. Natumugon ito at sinabi na ano ang nangyari sa mga umatake sa inyo. Natumugon sa kanya si Miss Jeong na lahat sila ay tumakas nang nagbago ang takbo ng mga pangyayari pabor sa atin. Na sinabi naman ng lalaking ito na ang Justice Coalition ay kasalukuyang humahabol sa kanila. At hindi na magtatagal at mahuhuli na silang lahat. Na sinabi naman sa isip ng leader ng Frozen Purity na sila ang mga tao na matagal nang hindi nahuhuli ng nagyelong palasyo ng hilagang dagat. Mangyayari rin ito sa pagkakataong ito. Tiyak na makakataka sila. Na makikita ang nagyelong lalaking ito na sinabi pa niya sa isip na pero. Sa tingin ko, dapat akong makahanap ng kaunting kapanatagan sa pagpatay sa taong ito. Makikita ang mata niya na nakatingin sa kanyang gilid.
Na nakita niya ang lalaking ito sa gilid ng kahoy na sinasabi sa kanyang sarili na sinusundan lang daw niya ang grupo para lang iligtas si Hyoscyle. Ngunit ang lalaki daw na iyon, na akala daw niya ay isang simpleng waiter lamang, ay sa kalaunan ay napigilan pa ang atake ng pinuno ng nagyelong palasyo ng Hilagang Dagat. Na naiinis pa nitong sinabi na kaya daw ba niyang gawin ang parehong bagay kung siya ang nasa kanyang posisyon. Sino daw ba talaga siya? Na sinabi na ng leader sa kanila na lahat daw sila, sumunod kayo sa akin. At babalik na tayo sa palasyo, na tumugon ang mga ito na sinabi na okay po master. Na naiisip pa nito ang nangyari na sinabi sa isip na hindi ko talaga pinadali ang ataking iyon, ngunit natiis pa rin niya ito. Ang batang iyon ay talagang matalino. At siya daw ay isang natatanging talento. At pagkatapos ay napalingon ito ng tingin at sinabi na Hyoscyle. Ano ang pangalan ng batang nagligtas sa iyong buhay? Natumugon ito at sinabi niya na ang pangalan niya ay Song Wumon. Na napangiti ito at sinabi na Song Wumon. Na napasabi naman sa isip si Miss Hyoscyle na hindi siya isang ordinaryong waiter. Hindi ko inaasahan na magiging ganon siya kalakas. Na makikita ang langit na sinabi pa niya sa kanyang isip na salamat daw sa kanya. Mr. Song. At sana daw ay magkita silang muli balang araw. At lumipat ang kwento sa kuwebang ito. Makikita ang kanyang mga damit. Na sinabi sa kanya ni Mara na ang katawan daw niya ay sobrang lamig. At nangangailangan daw siya ng paunang lunas. Na gumamit si Mara ng Overcome Crisis Acupuncture. Na tinusok-tusok niya ang ating bida habang siya ay nakahubot-hubad. Na unti-unting minulat ang mata ng ating bida. At pagkatapos ay nagulat siya at agad na tinakpan niya ang kanyang katawan na napasabi na ano. Ano daw ang kanyang ginagawa Mara? Natumugon ito at sinabi na ginamitan daw niya siya ng Overcome Crisis Acupuncture. Nabiglang napagtanto niya ang pangyayari at napasabi sa kanyang isip na ngayon ay naiintindihan ko na ang sitwasyon. Nawalan ako ng malay pagkatapos magdusa mula sa nagyelong atake ni Hahi. Na nagbihis na ang ating bida na sinabi niya kay Mara na maraming salamat daw. Dahil nailigtas na naman daw niya ang kanyang buhay. Na tinanong ni Mara sa kanya na ang babaeng iyon daw ay masyadong malakas. Sino daw siya? Natumugon ang ating bida na sinabi na siya daw ay si Hahi ng Frozen Palace of the Northern Sea. Dagdag pa niya na sobrang lakas daw niya kumpara sa inaasahan niya. Na makikita ang bibig ni Mara na sinabi niya na Hahi. Bakit daw niya sinusubukang patayin siya? Na humawak sa ulo ang ating bida at sinabi sa kanya na kahit papaano. Ganito lang daw ang nangyari. Sige. Bumalik na tayo, Mara. At pagkatapos ay seryosong nakatingin si Mara na sinabi sa isip na kung susubukan daw niyang patayin si Song Wumon. Uunahan na daw niya siyang patayin Hahi. At dito na po nagtatapos ang ika-72 kabanata. Ika-73 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang kanilang tinutuluyang na sinabi sa kanya ng kanyang mga pamangkin na second cousin. Nasaan daw siya ng lahat ng panahong ito? Dagdag pa nila na alam daw ba niya kung gaano na sila katagal na naghanap sa kanya? Dagdag pa ng isa sa kanya habang pinalibutan nila siya na ang akala daw nila ay may masamang nangyari sa kanya. Sinabi pa ng isa sa kanya na hindi daw naman siya nasaktan, di ba? Na humawak sa ulo ang ating bida at tumawa na tumugon ito sa kanila na ayos lang ako. Pasensya na sa pag-aalala ninyo sa akin. Na maiyak-iyak ang mga ito na sinabi pa sa kanya na masaya daw siya na bumalik na siya sa wakas. Dagdag pa ng mga ito na ang akala daw nila ay may kung anong nangyari na daw sa kanya. Tumahimik ang ating bida at pagkatapos sinabi sa kanyang isip na ang dami ng mga tao na tunay na nagmamalasakit sa akin ngayon. Ngayon naisip ko lang. Kamusta kaya si Sister Sihyun, maayos lang daw ba siya? At lumipat ang eksena sa bayang ito. Na sinabi ni Gunha kay Lady Yeon na sister. Bilhin natin yon. Dagdag pa nito na ang ganda daw nito, diba? Nangumiti si Lady Yeon na sinabi na oo, na isang lalaki naman sa likuran nila ang hinahabol ng isang grupo ng mga lalaki. At nasagi nito si Gunha na napasabi pa ang lalaki sa kanya na tumabi daw siya sa kanyang dadaanan. Na napatingin naman ng seryoso sa kanya si Lady Yeon. Na makikita ang muka niya na sinabi pa na ang mga lalaking iyon. Sino daw kaya ang mga lalaking iyon?
Na naiinis na sinabi ni Gunha na sister. Harangan na kaya natin sila? Na nagulat naman si Yeon sa kanyang narinig kay Gunha. Makikita ang mga bahay na ito kung saan mabilis na tumatakbo ang lalaki. Na makikita ito at sinabi na hindi daw niya kayang mahuli dito. Nang biglang lumabas ang dalawa sa kanyang unahan na tinawag siya at sinabi na dito. Dito daw ang daan. Na nagtataka naman ang lalaki sa kanila. Na sinabi ni Gunha habang mabilis silang tumatakbo na. Pamilyar kami sa lugar na ito. At may alam akong tagong lugar na malapit dito. Sinabi pa ni Gunha habang sila ay nakarating na sa eskinitang ito na andito na daw sila. Hingal na hingal si Gunha na sinabi paligtas na daw siya ngayon. Nabigla namang tinutukan nito si Lady Yeon at sinabi sa kanya na sino daw sila. Huwag niyong sabihing patibong ito na inihanda ng mga motsyon. Na nagtatakang tumugon si Lady Yeon sa kanya na motsyon. Dagdag pa niya na huwag kang mag-alala. Kami ay mga tao ng Iron Blade Bike House. Na sinabi pa ni Gunha sa kanya na narito. Ito ang pleki ng bahay ng Iron Blade Bike House. Binalik na niya ang kanyang espada sa kanyang kaluban at sinabi na bakit daw naman ang Iron Blade Bike House ay tutulong sa kanya. Sinabi sa kanya ni Lady Yeon na hindi daw ito partikular para tulungan ka. Kundi dahil sa mga tao na humahabol daw sa kanya. Na nagulat naman ang lalaki sa kanila at napasabi na mukhang wala kayong ibang magawa. Na sinabi sa kanya ni Lady Yeon na bueno, ano daw ba ang motsyon? Na tumugon ang lalaki sa kanya na ito daw ay hindi na niya kailangan malaman. Mapapakinggan ang mga humahabol sa lalaki na sinabi ng mga ito na naamoy ko ang amoy ng paghabol na nilagay namin sa kanya sa malapit. Dagdag pa ng mga ito na halughugin daw nila ang bawat sulok. Na napakinggan naman nito nila na ikinagulat nila. At napasabi ang lalaki na hindi daw ito maari. May inilagay daw pala silang pabangong panghabol sa kanya. Dagdag pa niya na malapit na daw sila. Na makikita naman ang muka ni Lady Yeon na sinabi niya sa kanyang isip na ano daw ang gagawin nila ngayon. Dagdag pa niya na ginawa namin ito sa pag-iisip na hindi kami mahuhuli. Na sinabi ni Gunha na tiyak daw na naipadala na ang mga mandirigma ng Iron Sword Bike House para ayusin ang kaguluhan sa Hefei Castle. Na sinabi naman ni Lady Yeon na ngunit. Tila mahihirapan silang dumating bago sila makapasok. Na napatingin naman ang lalaki sa kanyang hawak na napasabi sa kanyang isip na. Hindi ito daw dapat mapunta sa mga kamay ng mga motsyon. At iniabot niya ito sa dalawa na sinabi pa na pasensya na daw sa pagiging walang hiya, pero may hiling daw siya sa kanila. Dagdag pa niya na pakipasa ito sa ibang tao mamaya. Na napasabi naman si Lady Yeon na ayaw daw niya. Dagdag pa niya na ayaw daw niyang masangkot tungkol dito. Nalumuhod ito at sinabi na pakiusap tulungan daw niya siya. At ito daw ay mas mahalaga pa kaysa sa kanyang buhay. Na nakatingin sa kanya si Lady Yeon at sinabi sa isip na hindi. Hindi ko maaring tanggapin ito dahil hindi lang ako ang mapapahamak sa gulong ito. Na makikita naman ang muka ni Gunha na tahimik lamang. At pagkatapos ay sinabi nito na ibigay daw niya ito sa kanya. Na napasabi naman si Lady Yeon na Gunha, ano daw ang ginagawa niya? Hawak ang dalawang box na sinabi niya na sister humihingi daw siya ng paumanhin. Dagdag pa niya na ngunit ang taong ito daw ay masyadong desperado. Na sinabi sa kanya ng lalaki na salamat sa kanya. At isang bagay pa daw ang hihilingin niya, huwag na huwag mong bubuksan ang kahon na yan. Na nakatingin si Gunha sa box at sinabi na naiintindihan daw niya ito. Na napasabi na lang si Lady Yeon na ikaw. Habang papaalis ang lalaki, ay sinabi sa kanila nito na ang pangalan daw niya ay si Kamonyang. At siya daw ay isang mandirigma na kabilang sa punong tanggapan ng ika-8 Demon Division ng Heavenly Demon Strength Cult. Na nagulat si Lady Yeon na sinabi na ang Heavenly Demon Strength Cult. Tumakbo na ito sa eskinita habang sinasabi pa niya na pakiusap, ipasa ito sa sinumang kabilang sa Heavenly Demon Strength Cult. Okay sige, alis na daw siya. Nananlaki naman ang mga mata nila na nakatingin dito at walang masabi. Habang tumatalon ang lalaki sa bubungan ay sinabi ng mga humahabol sa kanya na andito daw siya. Andoon sa itaas. Ang lalaki daw ay andoon sa itaas. Magmadali daw sila at habulin ito. Napalibutan na ito na sinabi pa sa kanya na ikaw na hayop ka. Kung ibibigay mo ang Celestial Demon Wheel, hindi daw niya sila papatayin.
Na naiinis ito na sinabi sa kanila na nakakita na daw ba siya ng mga mandirigma ng Heavenly Demon Strength Cult na nagtaksil sa kanilang organisasyon at nagmakaawa para sa kanilang buhay. Na mabilis namang sumugod ang mga ito na sinabi pa nito na kayong mga alagad ng Heavenly Demon Strength Cult ay sobrang matitigas ang ulo. Dagdag pa niyang sinabi sa mga kasamahan ito na anong ginagawa niyo. Atakihin na daw nila siya. Na makikitang sabay-sabay na mga sumugod ito sa lalaki. At pagkatapos ay makikita ang nagtatalsikang dugo sa hangin. At ito ay makikitang maraming nakatasak na espada sa kanyang katawan habang sumusuka ng dugo. Na ito ay nakangiting pinagmamasdan ng mga ito. Mayak-iyak pa nitong sinabi na long live the Heavenly Demon Strength Cult. Na makikita ang espadang ito na nakatarak sa kanyang likuran. Na bumagsak na ito sa lupa habang sinasabi pa niya sa kanyang isip na pakiusap. I deliver daw nila ang Celestial Demon Wheel. Habang pinagmamasdan siya ng mga ito ay sinabi sa kwento na si Kamonyang. May isang bagay na hindi niya napagtanto, iyon ay ang pagkakaroon ng kakaibang mahika na nasa loob ng dalawang kahon. Ang Celestial Demon Wheel at Danhuan. Hawak ni na Lady Yeon at Gunha ang bawat isang kahon na sinabi pa sa kwento na bagamat hindi naapektuhan si Kamonyang ng mahikal na kapangyarihan ng kahon dahil sa kanyang pagsasanay sa mahika sa Heavenly Demon Strength Cult. Hindi ganoon para kina si Hyun at Sil Gunha na walang karanasan sa mahika at may mahihinang ki. Makikita ang dalawa na naakit sa Celestial Demon Wheel. Na sinabi pa sa kwento na at matapos silang makatakas mula sa mga humahabol. Na parang sila ay inaalihan ng isang bagay. Makikita si Lady Yeon na lulunukin na ang Celestial Demon Wheel. At ganun din si Gunha na lulunukin naman ang Danhuan. At pagkatapos ay makikita silang nilunok na ito. At isinara nila ang maliit na box. At sinabi sa kwento na nagbalik sila sa katinuan. Matapos nilang lunukin ang dalawang mahiwagang bagay na ito. At nagulat na lang sila habang hawak ang maliit na box. Na sinabi sa kwento na hindi maaalala ng dalawa ang anumang ginawa nila kanina. Makikita ang muka ni Gunha na sinabi niya na ang Heavenly Demon Strike Cult. Dagdag pa sa kwento na ang huling bagay na maaalala nila ay ang sandali ng pagtanggap nila ng dalawang mahiwagang kahon mula kay Kamonyang. Na sinabi na sa kanya ni Lady Yeon na Gunha umalis na daw sila. Natumugon ito at sinabi na okay sister. Makikita ang pasukan ng Iron Blade Bike House. Na hinawakan ni Lady Yeon si Gunha na sinabi sa kanya na Gunha, hindi nila tayo nakita, kaya't hindi nila kailanman mapapansin na nandito tayo. Natumugon ito at sinabi na okay. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na dahil maaaring mag-alala ang mga tao tungkol sa atin, huwag mong sabihin ito sa sinuman. Sinabi pa niya sa kanya na pag-usapan natin ang usaping ito mamaya kapag dumating na ang dakilang guro o kapatid, ayos ba? Natumugon si Gunha at sinabi sa kanya na okay. Naiintindihan daw niya, sister. Dagdag pa niya na pasensya na sa pagkuha nito ng walang pag-iisip. Sinabing muli sa kanya ni Lady Yeon na okay lang. Nangyari na ang nangyari. Tuloy lang. Na sinabing muli sa kanya ni Gunha na dapat maging maingat ka rin, sister. At lumipat ang eksena sa Libby Merchandiser. Habang nagtatakang nakatingin kay Lady Yeon ang kanyang angkel ay napasabi ito na hindi ka mukhang mabuti. May nangyari daw ba sa kanya? Natumugon ito at sinabi na ito daw ay wala lang. Pupunta na ako at magpapahinga. At sumapit ang gabi na makikita ang buwan. Makikita ang kamay ni Lady Yeon na humawak ng mahigpit sa kanyang kama. Na makikita ang kanyang muka na nahihirapan sa sakit. Na makikita siyang nakahiga sa kama habang patuloy sa pagdaing ng sakit. Na napasabi pa siya sa kanyang isip na parang mayroong pumapasok daw sa kanyang isipan. Na napasigaw ito sa sakit at napasabi pa sa kanyang isip na brother mayroong pumapasok sa aking isipan. Makikita ang mata ni Lady Yeon na namumula na sinabi pa niya sa kanyang isip na pakiusap tulungan mo ako brother. At dito na po nagtatapos ang ika-73 kabanata.